Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng nanonood. Ang karanasan na ito ay nangyari noong dekada 80. Masayang nag-aani ng palay ang magsasaka sa ibaba ng bundok sa bayan ng Dumalag. Medyo may kataasan at madulas ang paakyat sa bundok na ito. At meron itong kuweba na kung tawagin, Lahab. Konting kaalaman muna tayo sa Lahab Cave. Ang kuwebang ito ay ipinangalan sa isang mandirigma na nakipaglaban noong panahon ng mga Espanyol. Mandirigma na may dugong babaylan na galing sa Cebu, na noong panahon na iyon ay naglayag mula Cebu patungong Capiz para tugunan ang hiling ng mga babaylan na tulungan ng lugar para mapalaya sa mga dayuhan. Si Lahab ay isang magiting na mandirigma. Wala itong kinatatakutan at imbis na tumuloy sa bahay na inihanda para sa kanila, sa pagdating nila sa lugar, ay mas pinili ni Lahab na maghanap ng lugar na kanyang masisilungan. Mas pinipili nitong mag-isa at nasa kanlungan ng kalikasan. Sinuyod nito ang kabundukan sa lugar hanggang sa makarating ito sa isang yungib sa itaas ng bundok. May kahirapan ng pag-akyat sa bundok na ito dahil ito ay dinadaluyan ng napakalamig na tubig mula sa kalikasan. Nagustuhan ni Lahab ang lugar sapagkat ito ay napapalibutan ng matataas at nagsisitaas ang mga punong kahoy. Malapit din ito sa talon at daanan ito ng tubig na dumadaloy papunta sa isang sikat na cold spring sa bayan ng Dumalag. Yun ay ang Suhot Spring. Sinasabing ang kuweba ang naging tahanan ni Lahab sa loob ng mahabang taon, hanggang sa matapos ang digmaan. Kasabay noon ay ang paglaho ni Lahab. Nagsilbi din ang kuwebang ito bilang lugar na pinag-iinsayuhan ng mga albularyo at babaylan. Balik tayo sa kwento. Masayang nag-aani ang mga magsasaka at napagkasunduan nila na umakyat ng bundok pagkatapos ng kanilang pag-ani. Gusto kasi nila makita ang loob ng kuweba. Napag-usapan nila na doon nila kakainin ang baon nilang pananghalian. Nagsabi naman ng kasama nilang matanda na dahan-dahan lamang sa pagpasok sa kuweba. Hindi pa alam kung ano ang nasa loob. Sabi-sabi ng mga matatanda na naging tahanan din ng kuwebang yan ng mga hindi normal na nilalang. Kagaya ng anumanong, tanong ng isang magsasaka. Tumahimik lang naman ang matanda at hindi na umimik pa. Paulit-ulit nilang tinanong ang matanda pero ang tanging sagot nito, hindi yun ang tamang oras at lugar para sagutin ang tanong na yon. Lumipas ang ilang sandali. Huminto na silang pansamantala sa pag-aani para kumain ng pananghalian. At dahil nga sa napagkasunduan nilang tatlo na akyatin ang bundok para doon kumain sa kuweba, kung kaya't nagkanya-kanya na silang bitbit ng sarili nilang pagkain. Hindi naman kataasan yon, kung kaya't madali lang nilang naakyat ito. Pagdating sa bukano ng kuweba, saglit silang naghanap ng mapipwestuhan para kumain. Pagkatapos ng kanilang tanghalian ay pinasok na nilang kuwebang yon. Nung una, wala naman silang kakaibang nakikita, maliban sa iba't ibang hugis na mga patak ng tubig na nagpopormang kristal. Iba't ibang hugis na medyo matulis. Habang naglalakad paloob sa gitnang bahagi ng kuweba, may biglang dumaan sa kanilang harapan. Animoy hangin ito sa bilis. Kasabay noon ay ang pag-alingasaw ng masangsang na amoy. Kagad namang hinila ni Onoy ang kasama niyang si Odo at Tibo. "Tara na mga pre,
Baka hinihintay na tayo ng mga kasama natin sa baba. Anong oras na oh? Wika nito. Gawa ng pagkabigla at takot ay kagad namang sumunod ang dalawa kay Onoy. Pagkabalik nila sa palayan, tila ba nawala na sa isip nila ang nakita nila sa kuweba. Naging abala na sila sa paghahakot ng mga naani nilang palay. Hinahakot nila yon at iniipon sa isang lugar. Sinasalansan nila yon nang magkakasama hanggang sa maipon na ang lahat ng mga naani nila. Naguhugis maliit na burol naman yon. Depende sa kanilang pagsasalansan. At habang ang iba nilang kasama ay naghahakot, silang tatlo kasama ang dalawa pa nilang kagrupo sa pag-aani ay naghakot na rin ang treaser. Ang treaser ay ang makinarya na ginagamit nila para sa paggiling ng mga naani nilang paray. Para maghiwalay ang butil nito sa dayami kumbaga. Tuluyan nang nawala sa isip nila ang kanilang nakita sa kuweba. Pero napalitan naman yun ng kuryosidad na muli ay gusto nilang tuklasin ang loob ng kuweba na yon. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang ginagawa. Kinahapunan, pagkatapos ng kanilang pag-ani ay nagpaiwan silang tatlo. Kung ano man yung binabalak niyong gawin dun sa kuweba, huwag niyo nang ituloy. Wika sa kanila ng kasama nilang may alam sa panggagamot. Pero hindi naman nila ito pinakinggan pa. Sinabihan na lamang nila ang kanilang leader sa grupo na ibigay na lamang nila sa nanay ni Onoy ang parte nila sa pag-ani. Total pera naman yon. Doon na lamang nila kukunin ang mga sahod nila. Pumayag naman ang leader nila sa grupo kung kaya't wala nang madaming salita pa. Agad na silang naglakad papunta sa bundok. Masaya naman silang nagkikwentuhan habang inaakit nila ang bundok kung nasa ng kuwebang yon. Hindi na sila gumawa kahit anong ingay. Nasa 4:00 na yon ng hapon nang marating na nila ang bukana ng kuweba. Si Tibo ay nag-aalinlangan pang pumasok pero sina Odo at Onoy porsigido na sa pagpasok sa kuweba. Kung kaya't wala namang nagawa si Tibo kundi ang sumama na lamang sa kanila. Basta pre, saglit lang tayo ah. Lumabas na tayo bago pa mawala yung sikat ng araw. Ang wika nito sa mga kasama. O pre, saglit lang tayo. Sagot naman ni Odo. Sa kanilang paglalakad papasok sa loob, maliwalas naman ang daan. May sariwang hangin pa naman ng mga oras na yon. Pero nang makakita sila ng mga pugad ng ibon na kung tawagin ay balin sa sayaw, ay tuluyan na nga silang namangha sa lugar. Ang pugad ng balin sa sayaw ay siyang ginagawang soup ng mga Chinese. Napakamahal nito kung kanilang ipagbibili sa pinagbebentahan nila ng kanilang kopra ng niyog. Kung kaya't nagsimula na silang kunin ang mga pugad na naaabot nila. Kanya-kanya naman silang pasok sa kanilang daladalang bag nun. Kung saan nakalagay ang kanilang garab na ginagamit sa pag-ani ng palay, doon nila nilalagay ito. Dami nito mga pre. Tiba-tiba tayo nito. Kapag nalinis na natin at naibenta to. O nga pre, wika naman ni Odo. Sumang-ayon naman si Tibo sa idea ng dalawa at abala na rin ito sa pagkuha ng mga pugad. Habang nangunguha sila ng mga pugad, hindi nila namamalayan na paloob na sila ng paloob sa gitna ng kuweba. Mas nakikita nila ang pugad sapagkat tumitingkad ang kulay nito sa dilim. Kung kaya't hindi na nila namalayan ang oras nun at ang kanilang kinaroroonan sa pagkaabala nila. Pre, medyo puno na itong bag ko pre ah. Wika ni Tibo sa mga kasamahan. Tinanggal niya na rin ang kanyang garab sa loob ng bag. Isinukbit na niya yon sa kanyang likuran sa may bandang bewang. Nagpatuloy pa rin ito sa pangunguha ng mga pugad na yon.
Wala silang pagsidlan ng tuwa sa kanilang mga nakuha. Maya-maya pa ay bigla na lamang umihip ang isang malakas na simoy ng hangin. Kasabay noon ay ang pag-alingasaw muli ng amoy sa paligid. At paghinga na animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa. "Ano yun, pre?" tanong ni Udo. "Hindi ko din alam, pre. Labas na tayo, pre." Nanginginig ang boses na wika ni Unoy noon. "Hindi na maganda yung pakiramdam ko, pre." Wika pa nito. "Tara na! Tara na!" Wika ni Udo habang mabilis na nilagay na ang bag sa likuran. Mabilis na naglakad palabas ng kuweba. Si Tibo naman ay kaagad na kinuha ang garab na nakasukbit sa may likod niya. Kaagad na tinanggal ang damit na ginamit niyang pantakip sa talas nito. "Bilisan mo na, pre," ang sabi nito kay Unoy. At nilingon nito para tingnan kung nakasunod ba ito sa kanila noon. Nakasunod naman ito sa kanila. Pero may nahagip si Tibo na maitim na anino sa likuran nito. "Noy, takbo! Bilisan mo, Noy!" Lilingon pa sana ito pero pinigilan na ito ni Tibo. "Huwag ka nang lumingon pa! Bilis na!" Mabilis namang tumakbo si Unoy palabas. Pero dahil sa maraming bato na matatalas na dinadaanan nila, kung kaya't hindi ganon kabilis ang pagtakbo niya. Malapit na ito sa kinaroroonan nila Tibo nang may biglang dumakot sa balikat niya. Dadagitin na sana ito pa itaas pero hindi nagawang lumipad ng nilalang dahil sa matatalas na batong nakausli sa taas ng kuwebang yon. Si Tibo naman ay hinawakan ng paa ni Unoy para hilahin pababa, habang ang isang kamay niya ay nagwawasiwas ng garab na naging sanhi para matamaan at masugatan ng nilalang na yon. Kaagad namang binitawan ng nilalang si Unoy at susugurin pa sana si Tibo, pero si Udo naman ang nagwasiwas ng daladala nitong garab na sumugat sa kaliwang balikat ng nilalang na yon. Kung kaya't mabilis itong tumalilis papasok sa kaloob-looban ng kuweba. Dali-dali namang tinulungan ni Tibo si Unoy para makatayo. Si Odo naman ay nakaalalay sa kanilang dalawa. Nakauwi naman sila ng maayos ng gabi na yon. Pero si Unoy ay may mga galos. Gawa ng nilalang na muntik ng dumagit sa kanya. Hindi naman na nagawang linisin ni Tibo ang mga nakuha niyang pugad ng balin sa sayaw sa sobrang pagod at panghihina sa kanilang napagdaanan. Kinabukasan, kaagad niyang inilabas sa bag ang mga pugad na kanyang nakuha. Itinabi niya muna ito sa isang lalagyan bago nagkape. Nang bigla niyang naalala ang kaibigang si Unoy. Kung kaya't dali-dali na niyang tinapos ang pagkakape. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa nanay niya na aalis muna. "Nay, alis muna ako ah. Puntahan ko muna si Mang Erning para matingnan niya si Unoy." Paalam ni Tibo sa ina. "Bakit? Anong nangyari kay Unoy?" tanong naman ng ina niya. Sinagot niya na lamang na sa kana niya ikikwento kung ano ang nangyari pagka-uwi niya. Wala namang nagawa ang ina nito kundi ang pumayag. Nang marating na nila ang bahay ni Unoy, nadatnan naman nilang nagwawalis ang ina nito sa bakuran. "Tiyay, dyan po ba si Unoy?" "Oo, nandito. Nandun sa kwarto niya, tulog pa." "Saan ba kayo pumunta kahapon at bakit ginabi na kayo ng uwi?" tanong pa ng nanay ni Unoy. "Maabang kwento po eh," sagot naman ni Tibo nun. "Tiyay, kailangan po namin makita si Unoy. Kailangan masuri yung mga galos na natamo niya kagabi." Wika nito sa ina ng kaibigan niya. "Ano? Sugat?" Kagad na silang niyaya pakit ng bahay nun. Dumiretso naman sila kaagad sa kwarto ni Unoy. Ginising ito ng kanyang ina. Pagkagising nito ay tila ba walang nangyari noong gabi. Wala silang nakita na kahit isang galos man lamang sa katawan nun. "Pre, nasaan na yung sugat mo kagabi, pre?" tanong ni Tibo.
Anong sugat? Anong sugat yung pinagsasabi niyo? Nagmamaang-maangan pa si Unoy noon. Pero ang manggagamot ay may napansin sa mga mata ni Unoy. Tila ba wala itong kabuhay-buhay. Ang kulay nito ay tila naninilaw. Kagad namang hinawakan ng manggagamot ang pulso ni Unoy. Dali-dali naman itong hinila ang kanyang kamay at animoy galit ito sa manggagamot. Napasulyap ang manggagamot kay Tibo. Kagad ito nagsabi ng, "Hindi na ito ang kaibigan mong si Unoy ah." Napakunot noo si Tibo noon. Dahil ang kaibigan niya ang kanyang nakikita. "Gusto ko pang magpahinga pre. Pagod pa ako eh." Wika ni Unoy. Wala namang nagawa ang albularyo at si Tibo kundi hayaan na muna ito. Habang naglalakad sila pa uwi, kinausap siya ng manggagamot. "Mamayang hapon bumalik tayo. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kaibigan mo." "Manong Erning, sa tingin niyo po, ano kaya yung nangyari sa kanya no?" "Yan ang hindi ko pa masasagot sa ngayon. Pero sigurado, isa lang ang nakakasigurado ako, Tibo. Yun ang may nagmamanipula sa katawan ng kaibigan mo." "Ho? Anong ibig pong sabihin, Manong?" "Malalaman natin mamaya pagbalik natin." Umuwi na muna si Tibo para asikasuhin ang pugad ng balin sa sayaw na nakuha niya sa kuweba. Para madala ng tatay niya sa bayan para ibenta nun. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Pinuntahan na nito si Manong Erning na kasalukuyang may ginagamot. Tinawag naman siya ng manggagamot para papasukin sa bahay nito. At sinabihan na dito na muna ito sa loob. "Saglit na lang at matatapos ko na itong ginagawa ko." Tumangulang naman si Tibo at naupo sa isahang upuan. Matapos ang mahigit kalahating oras, ay tinapos na rin ito ang panggagamot. Sabay bigay ng alituntunin sa mga taong ginamot niya nung araw na yon. Pagkaalis ng mga tao, nagpahinga naman ng saglit ang manggagamot at makalipas ang 1.5 oras, ay niyaya na siya nitong pumunta sa bahay nila Unoy. Habang naglalakad sa daan ay unti-unti silang nakakaramdam ng mabigat at maalinsangang simoy ng hangin. Kagad naman siyang binigyan ng albularyo ng isang maliit na bote na may lamang langis at ugat na mga halamang gamot. "Ipahid mo ito sa pulso mo, Tibo. Pati na rin sa sintido mo. Pati na rin sa nilalabasan ng hininga mo." Sinunod naman yun ni Tibo nang hindi na nagtatanong pa. "Huwag mo iwawala yung bote ha. Ipasok mo yun sa bulsa mo." Habang papalapit sa bahay nila Unoy, ay mas lalong bumibigat ang ihip ng hangin at umalinsangan ng paligid. Hindi naman sila nag-aalala dahil meron naman silang sabulag. At yun ay ang langis na ipinahid nila sa mga parte ng katawan kung saan nakatuon ang pulso. Maya-maya pa'y hinawakan ng manggagamot si Tibo sa kanyang braso para patigilin sa paglalakad nun. "Pakiramdaman mo ang paligid, Tibo." Huminto naman si Tibo. Pinakiramdaman ang paligid. At doon ay may namataan siyang parang anino ng tao na nasa paligid. Tila pamilyar sa kanya ang anino na yon. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ng manggagamot. Sumenyas lamang ito na huwag alisin ang paningin niya sa anino. Habang pinapanood niya ang anino, ay narinig nila ang malakas na pagsigaw ni Unoy. Pero ang sigaw nito ay tila isang atungal ng hayop na nahihirapan nun. Habang ang anino naman na nakikita nila ay tinutubuan na ng pakpak. Unti-unti na itong nagkakaroon ng pisikal na anyo. Kinikilabutan man, nilabanan ni Tibo ang takot niya sa nilalang na yon.
habang ang manggagamot ay nagsisimula ng mag-usal ng mga buhay na salita. Sa pagkakataon na iyon ay pasulyap-sulyap na ang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Pero alam niyang hindi sila nito nakikita. Ganun pa man ay ramdam nito ang presensya ng kasama niyang manggagamot dahil sa pag-uusal nito. Maya-maya pa ay rinig na niya ang pag-angil ng nilalang. Laking gulat na lamang ni Tibo nang makita niya ang manggagamot na kinakaharap na nito ang nilalang. Mas lalo namang kinilabutan si Tibo nang makita niya ang pisikal na anyo nito. Napakaitim nito na tila ba balot ng balahibo ang katawan. Meron din itong buntot. Malalapad na pakpak na tila ba punit-punit na. Napakahaba din ang braso nito at mahaba ang mga kuko. Subalit na antala naman siya nang maramdaman niya ang mainit na likido na dumadaloy sa balat niya sa paa. Nang tingnan niya ito, langis pala na binigay sa kanya ni Mang Erning. Takang-taka si Tibo nun. Naririnig niya na nagsasagutan ng nilalang at manggagamot. Pero ni konti ay wala man lamang siyang naintindihan sa mga ito. Hanggang sa maya-maya pa, nakita naman niyang sinugod na ng nilalang ang manggagamot. At nang sinundan niya ito ng tingin, ay namangha naman siya sa kanya mga nakita. May hawak ng sandata ang manggagamot na hindi naman niya nakitang bitbit ito habang naglalakad sila. Namangha rin siya sa kung gaano kaliksi ang pagkilos ng manggagamot na kayang-kaya nitong sabayan ang nilalang. Naanimoy hangin ito sa bilis ng pagkilos niya. Pero maya-maya pa, nakita niyang tinamaan ng nilalang si Mang Erning sa braso. Nasugatan ito, pero hindi niya maaninag kung malaki ba ang sugat na yon. Buhat ng napakabilis ng kilos ng manggagamot. Ilang saglit pa ay muli na naman niyang nakitang sinugod ng nilalang ang manggagamot. Pero nagtaka ito nang wala nang matanda sa harapan niya. At biglang may gumapos ng baging ng makabuhay sa paa ng nilalang na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Hanggang sa naigapos na rin ito ang braso niya. Tinuhog naman ang manggagamot ang nilalang gamit ang matulis na kahoy na nakuha nito sa lupa noon. Sabay wika nito na mga katagang, "Hindi kita pwedeng patay ng pisikal. Alam mong paulit-ulit kang mabubuhay. Hanggat ang kaluluwa mo ay malaya, paulit-ulit kang mabubuhay. Ilang siglo ka nang nabubuhay at ilang dekada ka na ding nananalasa at namiminsala ng mga tao. Maling-mali si Lahab na hinayaan kang mabuhay para maging alipin." Wika dito na manggagamot. "Ngayon, panahon na para makulong ka. Nang sa ganun ay wala ka nang mabiktima ng mga inosenteng tao. Sa pagkakataong ito, sinisigurado ko sa iyo na hinding-hindi ka na makakalaya at makakapaminsala pa." Wika ng manggagamot na yon. Nagulat naman si Tibo sa kanyang narinig. Hindi niya inaakala na totoo pala mga istorya na palaging ikinikwento sa kanya ng kanyang lolo nung ito'y nabubuhay pa. Natatakot man ay nilakasan na lamang ni Tibo ang kanyang loob. Namangha siya nang makita niyang binuhusan ni Mang Erning ng langis ang nilalang. Unti-unting natutunaw ang katawan nito na tila ba'y nauupos na kandila. Rinig na ni Tibo ang palahaw ng nilalang habang unti-unting nauupos ang katawan nito habang may lumalabas na itim na usok nun na siyang pumapasok sa isang medyo may kaliitang bote na may lamang mga halamang ugat at konting langis. Namamangha naman si Tibo sa nakikita niyang pagpasok ng itim na usok sa bote na yon. Pagkatapos mahigop ng bote ang itim na usok, nakapagtataka namang bumalik ang nilalang sa dati nitong anyo. Tila ba wala na itong kaluluwa.
Ayan, ngayon demonyo, wala ka nang mabibiktima pa. Bilang na lamang ang araw mo dito sa mundo. Tahimik lang naman ang nilalang na tila ba wala ito sa sarili nun. Manghang-mangha naman si Tibo sapagkat kahit napakadilim ng paligid, ay hindi ito alintana ng nilalang. Manong Erning, talaga man nakikita pa ng nilalang na inyong daanan? Tanong niya sa manggagamot. Oo naman, nakikita noon ang daanan. At ang wisyo noon ay sakto lang hanggang makarating siya sa kanyang tahanan. Tugon na manggagamot. Manong, doon po ba'y nakatira sa kuweba? Hindi. Meron yung tinitira na kubo sa kabilang sitio. Pumupunta lamang ito sa kuweba dahil naniniwala pa din itong hanggang ngayon ay buhay pa rin si Lahab na siyang umalipin sa nilalang na yon. Ilang henerasyon na ang nakaraan, dagdag kaalaman na tugon pa nito sa kanya. Saglit naman silang natigilan nang marinig nila ang boses ni Onoy na sumisigaw at tila ba nahihirapan. Dali-dali naman silang lumapit sa bahay nito. Kumatok habang nagpapakilala. Kagad namang nagbukas ang pintuan nun at nakita nila ang ama ni Onoy. Pinapasok nila ito habang nagpapasalamat sa pagdala doon ni Tibo sa manggagamot. Walang anuman po. Hindi ko pwedeng pabayaan yung kaibigan ko. Kaya bumalik kami dito. Dumiretso sila sa silid kung saan nakahiga si Onoy. Pagkakita nila dito, nilapitan ito ng manggagamot at dali-daling pinainom ng gamot. May halong ugat na mga halaman yon. At ilang minuto pang lumipas, nagsimula nang magsuka si Onoy ng mabahong likido. Napakaraming tubig na may halong malapot na laway na naging sanhi ng nag-aalingasaw na amoy na tila ba galing sa isang nabubulok na hayop. Hindi na kayanan ni Tibo ang amoy na yon, kaya hindi na nito napigilan ng pagsusuka. Kagad naman itong tumakbo sa kusina kung saan naroroon ang lababo at doon na niya inilabas ang lahat ng kinain niya ng araw na yon. Nang may masmasan, agad naman siyang naghugas ng mukha at muling bumalik sa silid ng kaibigan. Pagkarating naman niya doon, kasalukuyan ng pinupunasan ng ina ni Onoy ang kanyang mukha at unti-unti na itong nagkakaroon ng ulirat. Ang manggagamot naman, kasalukuyang dinadasalan ng langis na binubuhos nito sa isang hayop na parang itim na sisiw. Namangha naman siya nang makitang unti-unting umuusok ang sisiw na yon, na para bang nasusunog ito kahit hindi naman sinisilaban. Ilang saglit pa, nakita na lamang niyang bigla na lang naging abo ang sisiw na ito. Napamangha si Tibo, napatanong habang napatingin sa manggagamot. Kung hindi ko natalo ang demonyong yon, hindi din natin nabawi ang kaibigan mo sa pang-aalipin ito. Magpasalamat tayo sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas at kakayahan para malabanan yon. Wika ng albularyo. Naluluwa namang nagpasalamat ang nanay ni Onoy sa manggagamot. Si Onoy naman ay nakatulog na ulit, matapos nitong mailuwa ang nilalang na nasa kanyang tiyan. Ang manggagamot naman ay tila doon palang nakaramdam ng pagod nun, kung kaya't dahan-dahan itong umupo sa may sofa. Dali-dali namang nagtimpla ng kape ang nanay ni Onoy para sa kanila. Ininit na rin ito ang natira nilang ulam at nagsaing para pakainin ng hapunan si Tibo at ang manggagamot na yon. Pagpasensya nyo na ho yung aming inaalok na hapunan, Manong. Hindi kasi ako nakapagtrabaho kanina dahil sa kalagayan ng anak ko kaya hindi kami nakabili ng ulam. Wika ng ama ni Onoy. Walang anuman yon. Huwag ka na mag-abala pa't mainam naman ito at may makakain pa tayo. Sumabay na din ng pagkain ng mag-asawa. Nalaminado ang mga ito na hindi sila nakapaghapunan ng maayos sa kakabantay sa kanilang anak. Hindi na din muna sila umuwi ng gabing yon para
mabantayan nila ang kalagayan ni Unoy. Sa awa ng Panginoon, dumiretso ang tulog nito hanggang umaga. Kinabukasan ay muli pang pinainom ng manggagamot si Unoy ng langis na ipinainom nito sa kanya nung gabi. Nanghihina pa rin ito pero nasa maayos na itong kalagayan. Kung kaya't kampante na silang iwan ito. Binibigyan naman sila ng nanay ni Unoy ng maliit na halaga pero hindi na ito tinanggap ng manggagamot. Ayon pa dito ay bawal sa kanilang tumanggap ng anumang bayad sa kanilang serbisyo. Ilang araw pang dumaan, tuluyan na rin naging maayos ang pakiramdam ni Unoy. Bumalik na rin sa sigla ang katawan nito. Ang kaluluwa naman ng nilalang ay nasa pangangalaga ng albularyo. Simula nung araw na yon, hindi na sila bumalik pa sa kuweba ng Lahab.